Bago po tayo magsimula ay pahingi naman po ako ng inyong like, maraming salamat. Gamit ang pakikipag-usap sa isip, galit na galit ang Do Kay-bi habang sinasabi kay Kim Duk-ja kung kailan ito gigising. Kaya naman makikitang naalimpungatan ito at naisip ang gustong sabihin ng Do Kay-bi. Napansin iyon ni Hwee-won na nakangiti pa nga habang sinasabi na sa wakas daw ay gumising na ito. Naasar pa nga dito si Duk-ja dahil biniro ito ni Hwee-won sa pagsabi kung ano daw ang pakiramdam ng pag-unan sa tuhod ni Yeon-song habang tumatawa pa. Habang maririnig naman dito ang napakalakas na pagsasalita ni Yeon-song habang natutulog ito. Sa isip naman ni Kim Duk-ja kaya daw pala iba ang pakiramdam niya na parang katulad ng nasa army pa siya. Ilang sandali pa ay inalis na nito ang kanyang ulo sa tulod ni Yeon-song para umupo. Sa pag-upo niyang iyon ay naramdaman niya ang sakit ng kanyang leeg dulot ng matagal na pag-unan sa tuhod ni Yeon-song. Lumapit naman itong si Hwee-won habang tumatawa sa nangyari sa ating bida habang makikita si Hilyong na natutulog pa sa hita ni Kim Duk-ja. Kasunod noon ang pagdating ng napakaraming notification na sinasabing ang constellation na Sidemonic Judge of Fire ay dinadamayan siya dahil sa kanyang trauma, at si Abyssal Black Flame Dragon naman ay nagkaroon ng pagkagustong malaman pa ang nakaraan niya. Habang si Secretive Plotter naman ay gustong makilala ang ina niya, sinabi din dito na maraming nagbigay sa ating bida ng coins na umabot sa 1,800. Sa nangyaring iyon ay bahagyang nanas ito at sinabing ang mga bastardo nga daw ay nagkaroon ng interest sa kanyang nakaraan. Kasunod noon ang napakarami na namang notification na sinasabing natiis niya ang gabi sa Chungmuro ng walang green zone, at naging pangalawang manlalaro sa Chungmuro na nakatanggap ng achievement na The Endless Dawn. Dahil doon sa kanyang nagawa ay makakatanggap siya ng 1,000 at sinabing ang kabuohang hawak na niyang coins ay 22,650. Habang nililipat nila ni Hwee-won si Hilyong ng Hig-on ay sinasabi niya sa sarili na maganda daw ang nangyari dahil sa pagkakaroon niya ng sapat na coins. Pagkatapos nga nilang ihiga si Hilyong ay tumayo na ang dalawa at habang nag-uunat pa itong si Hwee-won ay tinatanong niya kay Kim Duk-ja kung ano ang plano nila mamayang gabi. Magagawa nga daw ulit nila ang ginawa nila ng nakaraang gabi. Agad naman sumagot ang lalaki at sinabing hindi, dahil isang beses lamang nila iyon pwedeng magamit ng 3 araw. Sa isip pa nito na sa tuwa nga daw ay walang impormasyon kung saan lalabas ang Hidden Green Zone sa ika-4 na araw. Sa harapan pa nga ng batang ito ay nagulat si Hwee-won sa sinabi ni Kim Duk-ja sa kanya dahil sinabi ng lalaki na tatapusin na nila ang ikatlong senaryo sa araw na iyon. Sa gulat ng babae ay lumakas pa ng konti ang boses nito sa pagtatanong kay Kim Duk-ja kung paano, kaya sinabi na ng lalaki na hahantingin na daw nila ang landlord habang pinapakita si Pildo na nagbabasa na naman ng dyaryo kasama ang mga alipors nito. Ilang sandali pa ay pinakitang nagising na si Yeon-song na parang hindi maganda ang gising. Tumayo na nga din ito habang sinasabi na malalim nga daw ang kanyang naging tulog at tinanong si Kim Duk-ja na nasa kanyang harapan kung naging sapat na ang pahinga nito. Sumagot naman ng oo si Kim Duk-ja at sinabi kay Yeon-song na nagsasalita nga daw ito habang tulog na ikinagulat ng lalaki. Sumagot naman si Yeon-song na siguro daw ay dahil iyon sa kanyang trauma sa pagsisimula ng taon niya sa military. Nagsalita naman ulit si Kim Duk-ja na kala daw niya ay si Yeon-song ay isang commission officer. Sumagot naman si Yeon-song na na-promote nga daw siya noong malapit na siyang matapos sa kanyang compulsory service. Nagsalita naman si Kim Duk-ja na sa narinig daw niya ay isang rare iyon o kakaunti lamang ang napo-promote sa service at sinabi sa lalaki na ang pagiging militar nga daw ay talagang nababagay sa kanya. Natuwa naman sa papuri si Yeon-song habang makikita ang 3 pa nilang tropa na nakikinig sa usapan nilang dalawa. Sa isip ni Kim Duk-ja na hindi nga daw siya naniniwala na may taong nag-e-enjoy sa pagiging military service. Sa tuwa nga daw ay walang sinabi tungkol sa pag-military service nitong lalaki pero nakakasigurado nga daw siya na hindi iyon madali sa lalaki. Habang nakangiti nga itong si Kim Duk-ja dito na nakaharap sa malungkot na si Yeon-song ay sinabi sa sarili ng ating bida kung sisimulan na daw ba niya. Sa pagsabi ng ganon ni Kim Duk-ja ay sinabi na agad niya kay Yeon-song na kahit nga daw ganoon ay masaya daw siya na itong lalaki ay nasa panig nila. Naguluhan naman doon si Yeon-song at parang di makapaniwala sa sinabi ni Kim Duk-ja sa kanya. Sinabi pa nga ni Kim Duk-ja sa lalaking ito na pakiramdam pa daw niya ay wala siyang problema, at kampante simulang nakasama niya ito at pakiramdam pa nga daw niya na protektadong protektado siya.
Sobrang tuwa ang naramdaman ni Yeon Song doon at hindi makapaniwala sa naririnig. Pagkatapos noon ay nagpatuloy pa ng kaunti ang masayang usapan nila habang nakikinig ang tatlo nilang kasama. Ilang sandali pa ay nagkapaalamanan na ang dalawa habang makikita na patungo si Kim Duk-jo sa tatlo pa nitong kasama. Dito ay lumiko si Kim Duk-jo sa isang pasilyo kung saan naruroon naman ang tatlo pa nitong kasama na nawiwirduhan sa pinagsasasabi niya. Kasunod noon ay pag-ulong na sinabi ni Kim Duk-jo kay Hwewon kung bakit niya iyon sinabi kay Yeon Song at subukan daw niyang gawin ang katulad ng ginawa niya kay Yeon Song. Nagtanong naman ang nawiwirduhang si Hwewon kung para saan iyon. Sumagot ang ating bida na para daw iyon matulungan si Yeon Song na pinagtakhan naman ni Hilyong ang narinig kaya nilingan nito si Yeon Song at inaalam kung may problema ang kaibigan. Sinabi pa ni Kim Duk-jo na sa pakiramdam daw niya ay parang nalulungkot ang lalaki nitong mga nakaraang araw. Siguro daw ay magiging maayos ang pakiramdam ng lalaki kung sasabihan nila ito ng mga salitang magagandang pakinggan at nakakagaan ng loob. Sa isip pa ni Kim Duk-jo na sabi daw sa tuwa na ang attribute ni Yeon Song ay mamumukadkad sa pamamagitan ng pagtatanggol sa lahat ng tao laban sa Cheoldugang sa Jeonho Station. Ngunit doon nga daw imbis na attribute ni Yeon Song ang namukadkad ay ang attribute ni Hwewon ang namukadkad dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sa isip nga ni Kim Duk-jo dito na kailangan daw niyang ihanda ang kanyang sarili, dahil si Jungyok nga daw ay may pinaplanong isang bagay at kailangan na nga daw niyang ayusin ang problema niya kay Pildo. At dahil nga doon ay kailangan niya ang attribute ni Yeon Song. Dito nga ay habang makikitang nililinisan ni Yeon Song ang kanyang mga gamit nakita namang comment tab na ang shield na gamit nito, ay nag-anunsyo ang system na sinasabing si Yeon Song Lee ay nagsisimula ng maging responsible. Kasunod noon ang sabi ni Hwewon kung ang gagawin ba daw nila ay parang well-done approach. Sumagot naman si Kim Duk-jo na sumang-ayon sa tanong ng babae. Nagsalita na nga din dito si Yoo Sang-ga na gustong-gustong tulungan si Yeon Song na sinasabing gusto din daw niyang bumalik ang lalaki sa dati nitong sarili. Nagbiro na nga din ditong si Hwewon sa pagtawag sa pangalan ni Kim Duk-jo at pagtanong kung ang supporting constellation daw ata ng lalaki ay tinatawag na one-eyed fortune teller. Nagtanong naman si Kim Duk-jo kung ano daw yun kaya pasiga na tinanong ulit ni Hwewon sa ating bida na bakit daw hindi kilala ng lalaki si Gang Ye. Na pinakita nga din dito ang lalaking kalbo na may eye patch na sinasabing isang fortune teller. Sumagot naman si Kim Duk-jo na hindi dahil yun nga daw ay skill lamang niya at sabihin na nila na yun nga daw ay tinutulungan lamang siya na maintindihan ang mga tao ng mas mabuti. Dito nga ay lumabas sila ng bahagya sa pasilyo para silipin si Yeon Song. Sinabi ni Kim Duk-jo na gawin na daw nila ang pinakiusap niya para kay Yeon Song. Ang kailangan lamang daw nilang gawin ay magsalitan para purihin ang lalaki para ito ay mapasaya. Habang itong si Hwewon naman ay parang walang tiwala sa plano ng ating bida na parang may ibang motibo ang lalaki sa gagawin nila. Kasunod noon ay nagsimula na ang trip nilang tinatawag nilang Dukjas intermission scenario. At ang unang ang challenger ay si Hwewon Jong. Lumapit nga agad ito kay Yeon Song at umupo sa tabi nito na parang nagpapakyut pa at matalinhagang sinabi sa lalaki, na ang nagustuhan daw niya sa lalaki ay kung paano siya hindi nagbabago at siya nga daw ay parang malaking pine tree. Natuwa naman nga doon si Yeon Song at tumawa ng bahagya habang nagpasalamat sa papuri ng babae. Kaya naman makikita dito na gumaan ng kaunti ang loob ni Yeon Song sa babae at agad na sinabing ang paborito niya nga daw na kanta noong nasa military pa siya ay may title na Green Pine Tree. Kasunod noon ang sabi ng system na si Yeon Song nga daw ay nakaramdam ng pagiging kontento. Pagkasabi ng ganoon ni Yeon Song ay sinabi ng lokong si Hwewon na hindi naman daw niya iyon tinatanong sa lalaki habang makikita ang mukha nito na na-overact ingan sa lalaki. Kaya naman nag-anunsyo ang system na sinasabing si Yeon Song ay nakaramdam ng kaunting pagka-depress. Kaya makikitang parang batang inapina naman dito si Yeon Song na ikinatakot naman ni Hwewon dahil pumalpak siya sa kanyang misyon. Ang tatlo namang ito na nakikinig sa usapan ay makikita ang nakakatawang mga itsura habang ang ating bida ay napahawak na lamang sa ulo sa ginawa ni Hwewon. Ilang sandali pa ay umalis na si Hwewon at ang sumunod namang challenger ay si Yoo Sang-ga. Pagkalapit ng dalaga ay masaya agad nitong sinabi na hindi daw niya akalain na makakakilala siya ng lalaki na katulad ni Yeon Song na punong-puno ng hustisya ang pag-iisip. Medyo nag-blush naman doon si Yeon Song sa narinig na nanlaki pa nga ang mga mata dahil hindi makapaniwala sa narinig.
Kasunod noon ay sinabi ng system na si Yeon Song nga daw ay nagsimula ng isipin kung ano ang kahulugan ng justice. May sasabihin pa nga sana dito ang lalaki na tungkol sa kanya ngunit di na tinuloy dahil baka matulad na naman iyon sa ginawa sa kanya ni Hwaewon kaya muling nagpasalamat na lamang ito sa dalaga. Kasunod noon ay pinakita na naman ang tatlong ito habang ang ating bida ay masaya sa naging resulta at si Hwaewon naman ay humanga din sa nagawa ni Sanga. Ilang sandali pa ay umalis na si Sanga at ang sumubok naman ay si Hilyong. Pagkalapit ni Hilyong ay agad nitong sinabi sa lalaki na ang mga muscles nga daw nito ay nakakamangha pagkatapos ay nag-thumbs up sa lalaki. Tumawa naman doon si Yeon Song sa sinabi ng bata at sinabing thanks kiddo. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabing si Yeon Song nga daw ay tumaas ang tiwala sa kanyang sarili. Pinakita naman ulit itong tatlo na gulat sa ginawa ng bata. Sinabi ni Kim Duk-jo na napakasimple nga daw nito ngunit salamat naman daw doon dahil ang nangyari ay katulad peren ng kanyang plano. Sinabi pa nga niya dito na hindi daw niya akalain na si Yeon Song ay ganoon kababaw. Si Hwaewon naman ay nagulat sa ginawa ng bata at nasabi sa sarili na yun lamang daw pala ang kailangan niyang gawin. Habang paalis na nga dito si Hilyong ay kontentong sinasabi ni Kim Duk-jo na yun nga daw ay talagang ikakaganda ng pag-iisip ni Yeon Song na makikitang seryoso ang mukha na nag-iisip. Sa pag-iisip pa nga ng malalim ni Yeon Song dito ay sinabi ng system na si Yeon Song nga daw ay nag-aantay na lamang ng chance para ang kanyang attribute ay mamukadkad. Pagkabalik ni Hilyong ay pinuri agad ito ng masayang si Kim Duk-jo at nagtanong kung nagawa na ba daw niya ang pinakiusap niya dito. Ilang sandali pa ay makikita natin dito na parang may sinasabi ang mga ipis na nasa ulo ng bata kay Hilyong. Kasunod din noon ang pagsabi ng bata kay Kim Duk-jo na ang babae daw na pinapahanap niya ay nasa unang palapag sa basement floor. At dito nga ay nagpaalam muna saglit si Kim Duk-jo at nagpasalamat sa bata kasabay ng pagsabi na babalik din daw siya agad. Habang makikita na pinagmamasdan ng dalawang babaeng ito na namamangha sa ulo ng batang si Hilyong. Sa paghakbang na ito ng ating bida paakyat ng hagdan ay pinakita din ang kulay ulang bagay na ito. Sa seryosong mukha ng ating bidang ito ay sinabi na oras na nga daw para maghanap ng tutulong pa sa kanila para mapabagsak si Pildo. Pagkaakyat ni Kim Duk-jo sa unang hagdan ay nadatnan niya ang mga gurilyang ito na sinabi pa sa kanya na may lakas ng loob pa nga daw ang ating bida na magpakita sa lugar na iyon habang nagtatawanan. Ang nakablo na guerrilla namang ito ay sinabi din na nabalitaan daw niya na nakaligtas ang ating bida ng isang gabi ng walang room. Hindi pa nga ito naniniwala dahil sinabi pang siguro daw ay tinulungan siya ni Jung Yok-yu. Ang ating bida naman ay parang hindi pinapansin at tuloy sa paglingga-lingga sa paghahanap sa kanyang pakay. Sa lugar pa nga na yun ay nakita ni Kim Duk-jo ang mga green zone doon at binilang. Pagkabilang ay nagtuloy na naman ito sa pag-akyat sa sunod na hagdan na parang walang naririnig. Ang mga lalaking ito naman ay kanya-kanyang ngiti habang tinatanong pa ng nakaputing guerrilla na ito sa ating bida kung hindi ba daw mahirap mabuhay bilang isang tagasunod ni Jung Yok. Inalok pa nga nito ang ating bida na sumali na lamang sa kanilang grupo dahil sinabi daw ni Pildo na pag-iisipan niya ang pagpasok ng ating bida sa kanilang grupo. Sinabi naman ng gorilyang Meniokis na naka-blue na syempre nga daw ay dapat kasama ng ating bida ang mga babae. Dito nga ay natanong na niya ang iba pang room sa kasunod na floor at sinabing meron nga daw 11 na room doon. Ang mga gorilyang papansin namang ito ay sumunod pa sa ating bida at naiinis na tinawag si Kim Duk-jo at nagtanong kung nakikinig ba daw ito sa kanila. Agad namang sumagot ang ating bida nang hindi tinitingnan ng mga guerrilla na nakikinig daw siya at sabihin daw nila kay Pildo na pag-iisipan daw niya ang pagsali sa kanila. Pagkasabi ng ganoon ng ating bida ay huminto na ang mga ito sa pagsunod sa kanya habang nagtatawanan pa ang mga hanggal. Ang ating bida naman ay tuloy sa lang sa kanyang ginagawa na sunasabi pa sa sarili na sa tingin daw niya ay kaunti ang rooms na available, kaya nagduda ito ng kaunti kung magagawa niya ang kanyang pinaplano ng perpekto. Nang nakita naman niya ang hagdan na ito ay agad din niya itong tinungo, habang naglalakad pa nga ito sa hagdan ay iniisip niya ang sinabi ng bata sa kanya na matatagpuan niya ang kanyang hinahanap sa basement floor. Ilang hakbang pa nga sa hagdan ay pinakita ulit ang kulay pulang bagay na ito kasunod ang pagpapakita ng talim ng espada sa isang pisngi ng ating bida na kinagulat nito. Kasunod noon ay ang pagpapakita ni Ji-ye sa likuran ni Kim Duk-jo habang binututukan ito ng kanyang sandata.
Parang nakilala naman iyon ni Kim Duk-ja kaya dahan-dahan nitong sinulyapan ang babae. Habang ginagawa pa nga iyon ni Kim Duk-ja ay sinasabi ni Jie sa kanya na na-disappoint nga daw siya ng kaunti dito. Ang ating bida naman habang pinagmamasdan ng mukha ng babae ay nasasabi sa isip na kailan pa daw kaya ito nakapunta sa likuran niya dahil hindi niya ito naramdaman. Sinabi pa nga dito ng ating bida na baka daw ginamit ng babae ang kanyang abilidad na ghost walk para makalapit sa kanya. Pinuri pa nga niya ito na kahit daw walang galang ang babae ay ito daw ay magaling. Habang natututukan pa nga dito ng espada ang ating bida ay tinanong ni Jie sa lalaki na di ba daw alam naman niya ang mangyayari kung makikipagkasundo siya kay Pildo. Sumagot naman si Kim Duk-ja na oo naman daw alam niya at sinabi sa sarili na pag nakipagkasundo siya kay Pildo ay papatayin silang lahat ni Hwaewon. Nang marinig yun ni Jie ay nagtataka itong nagtanong kung bakit dinalang daw niya pagpapatayin ang grupo na iyon. Sinabi ni Kim Duk-ja na ibaba daw muna niya ang kanyang espada dahil naandun daw siya para makipag-usap. Ang babaeng ito naman ay nagulat dahil sa pag-akala niya ay naandun si Kim Duk-ja para makipagkasundo sa landlord ngunit sinabing para sa pag-uusap kaya siya naandun. Kaya nagtanong na ang babae kung siya ba ang sadya ng lalaki. Mabilis namang sinang-ayunan iyon ni Kim Duk-ja at tumingin ulit sa babae. At mula doon ay bigla na lamang nga na naglaho ang babae sa kinatatayuan niya at sa napakabilis na paang ito ay mabilis na nagpakitang muli ang babae. Sa bilis pa nga nito ay makikitang nagliparan na ang mga alikabok sa paligid nito at sinabi sa ating bida kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya. Habang si Kim Duk-ja ay tumuloy na sa pag-akyat sa hagdan na kanyang kasalukuyang nila Karen dahil sa pagpunta doon ni Jie. Sa ginawa pa nga ng babae ay talagang namangha ang ating bida sa bilis ng babae at tinanong ang babae kung bakit iyon nakatayo sa kanyang harapan at di umaalis. Matapang namang sinabi ni Jie na inutusan daw siya ng kanyang master na bantayan ang lugar. At ngayon nga daw ay hindi niya papalampasan ang kahit na sino maski siya pa. Sa isip naman ng ating bida kung yun ba daw talaga ang plano ni Jung-hyuk dagdag pa niya na parang kailangan daw niyang bilisan na ang kanyang mga gagawin. Kaya naman sinabi agad ni Kim Duk-ja sa babae na naandun daw siya dahil kailangan niya ng tulong mula sa kanya na kinagulat ng babae. Sinabi pa nga ni Kim Duk-ja dito na kailangan daw niya na tulungan siya ng babae dahil babanatan na niya si Pildo at ang kanyang mga guerrilla sa araw na iyon. Hindi naman nakasagot doon si Jie kaya naman tinitigan na lamang ito ni Kim Duk-ja. Ilang sandali pa ay ngumiti ang dalaga na parang hindi makapaniwala sa narinig at nagtanong sa ating bida kung totoo ang kanyang sinabi. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabing ang pagkakaintindi daw niya kay Jie ay tumaas. Ilang sandali pa ang lumipas ay lumipat na ang panel sa baba kung saan naruroon ang mga tropa ng ating bida. Dito ay nagdududang nagtanong si Hwaewon kung tutulang daw ba kaya si Jie sa kanila habang makikitang napatingin ang ating bida sa babae dahil sa sabi pa nito, na sa pagkakakilala daw niya kay Jie ay mabilis itong magalit pero parang hindi naman daw ito cold-blooded na parang sanay pumatay. At dito nga ay pinakita ang babaeng nakasandal sa tabi ng escalator na parang nanghihina. Dito nga ay naaalala niya ang sinabi ng ating bida sa kanya na meron silang mapapala kapag siya ay tinulungan ng ating bida. Sinasabi pa nga dito ni Kim Duk-ja na kapag hindi tumuling ang babae sa plano niya ay maraming tao ang mamamatay. Sumagot naman si Jie na mamamatay din naman daw sila balang araw. Sa sagot na iyon ng dalaga ay nagtanong ang ating bida kung yun daw ang sinabi sa kanya ni Jung-hyuk. Sa paglagay ng babae ng kanyang espada sa kanyang balikat ay sinabi pa ni Kim Duk-ja na napanood daw niya ang broadcast ng kanyang unang senaryo mula sa tren. Sa narinig ay napatingin ang babae sa ating bida na gulat na tila isang trauma sa kanya na ayaw na niyang maisip pa ang narinig. Dagdag pa nga ni Kim Duk-ja na yun daw nga ay siya habang pinapatay niya ang kanyang kaklase. Ngunit nakakasigurado nga daw ang ating bida na hindi niya iyon gusto. Kasunod noon ang pagbagsak ng babae sa sahig ng kanyang espada at pagsabi sa nagsasalita na tumigil na ito, at nagtanong pa kung ano pa daw ang mga alam ng ating bida habang nanginginig na sa galit at naalalang trauma. Kalmado namang sinabi ng ating bida na wala naman daw at sinabi lamang niya iyon dahil yun ang naisip niya. Kasunod noon ang pagbabala niya sa babae na kung hindi niya siya tutulungan sa araw na iyon ay pagsisisihan niya iyon ng buong buhay niya at yun nga daw ay sisiguraduhin ng ating bida.
At dito nga sa kasalukuyan ay makikitang napaupo na ang babae ay umubob na dahil may tao na nakaalam ng kanyang matinding trauma at sekreto. Sa oras nga na 7 PM ay sinabi ng may-ari ng cellphone na ito na oras na, kaya nagtipon na ang buong tropa habang tinatanong ni Kim Dok-jo sa lahat kung handa na ang mga ito dahil ang gabi nga daw na iyon ay pwedeng maging lubhang mapanganib kesa noong huling gabi. Sinabi pa nga ni Kim Dok-jo na gawin lamang daw nila ang pinag-usapan nilang plano at makikita na nga dito na lamarga na ang buong tropa habang makikitang magkasama ang tatlong ito sa isang plano. Ang dalawa namang ito ay nagtuloy sa hagdan na parang sila ang babanat sa landlord habang nagpapatuloy. Si Gia naman ay napapaisip parents sa offer sa kanya ng ating bida kung gagawin ba niya o hindi iyon. Samantalang ang landlord coalition namang ito ay walang kaalam-alam na babanatan na siya ng ating mga bida, habang masaya pa dahil ilang oras na naman ulit ay makakarinig na naman siya ng mga hiyawan ng mga taong pinapatay ng mga halimaw. Kasunod noon ay inanunsyo ng system na sinasabing meron na lamang 5 oras para magsimulan ang ikatlong senaryo. Pagkatapos po noon ay doon na din po muna nagtatapos ang ating episode, ang nakikita naman po ninyo ay ang ating susunod na episode. Shoutout na din po sa mga lodi kung tunay na ito humayo po kayo at magpakarami.